Hindi lahat ng narcissist ay halata. Minsan, maayos silang kausap. Kapag paulit-ulit kang nakakaramdam ng pagdududa pagkatapos makisalamuha sa isang tao, baka hindi ka lang sensitive. Baka may pattern na kailangan mong makita. Sa video na to, pag-uusapan natin ang mga senyales kung paano mo malalaman kung narcissist ang isang tao. Number 1, laging siya ang bida. Kapag laging siya ang bida, mapapansin mo agad na kahit anong kwento ang simulan mo, somehow, napupunta pa rin sa kanya. Kunwari, nag-share ka ng problema mo, makikinig siya. Pero sandali lang. Maya-maya, sasabihin niya, ako nga dati, mas malala pa dyan. At biglang siya na ang sentro ng usapan. Familiar ba? Hindi siya nagtatanong para maintindihan ka. Naghihintay lang siya ng pagkakataon para maipasok ang sarili niyang storya. Ang nangyayari, parang audience ka lang sa buhay niya. Ikaw ang nakikinig, siya ang nagsasalita. Ikaw ang umuunawa, siya na ngayon ang inuunawa mo. And over time, mapapansin mo na wala talagang space para sa'yo. Kapag may achievement ka, imbis na genuinely happy siya, may hindi halatang pag-agaw ng spotlight. Biglang may mas malaking achievement siya. Biglang may mas impressive na kwento. Para bang hindi pwedeng ikaw ang mag-shine kahit sandali lang. Kailangan laging may one-up. Always better. Always bigger. Always louder. Mas ramdam mo to lalo na kapag emotional moments. Kapag umiiyak ka, instead na comfort ang ibigay, parang naiirita pa siya. Kasi sa isip niya, bakit ikaw ang sentro ngayon? Hindi niya kaya na siya ang bida kahit nasaktan na nga ang ibang tao. Kaya minsan, ikaw pa ang nauuwi sa pag-aalaga sa kanya kahit ikaw na nga ang nasasaktan. Eventually, mapapagod ka. Mapapansin mo na paulit-ulit mong sinasapawan ang sarili mo para lang hindi siya ma-offend. Hindi ka nagkukwento. Hindi ka na nagbubukas sa kanya. Kasi alam mo na ang ending, siya na naman ulit. At doon mo marirealize na hindi ito normal. Dahil sa healthy na relasyon, may palitan, may nakikinig, may space para sa dalawang tao. Kung palagi kang nagiging extra sa sarili mong kwento, that's not confidence on their part. That's narcissism showing itself. At hindi mo kasalanan kung bakit ka napagod. Number 2, sobrang taas ng tingin sa sarili. Kapag sobrang taas ng tingin sa sarili ang isang tao, hindi lang ito simpleng pagiging confident. Iba ang confidence sa grandiosity. Ang confident, marunong makinig at marunong tumanggap ng pagkakamali. Pero ang taong may narcissistic traits, pakiramdam niya, lagi siyang mas angat, lagi siyang mas matalino, mas may alam, mas importante kahit wala namang pruweba. Mapapansin mo to sa paraan ng pananalita niya. Laging may, ako, dahil sa akin, kung hindi dahil sa akin. Kahit team effort pa yan, inaangkin niya ang credit. Kapag may problema, hindi siya kasama sa sisihin. Automatic, ibang tao ang may kasalanan. In his mind, he can do no wrong. Relatable to, lalo na kung may ganito ang kasama sa bahay, o sa relasyon, o sa trabaho. Yung tipong kapag nag-share ka ng achievement mo, imbis na matuwa siya, may side comment pa rin. Ako nga dati, ganito ang ginagawa ko. Mas mahirap yung pinagdaanan ko sa'yo. Hindi niya kayang maging masaya para sa'yo. Kasi sa mundo niya, dapat siya lang ang nasa spotlight. At kapag may nag-correct sa kanya, kahit maayos at mahinahon siyang kinukorek, parang personal attack agad para sa kanya. Defensive siya, sarcastic, minsan galit. Kasi ang criticism para sa kanya ay hindi feedback, kundi banta sa ego niya. Ayaw niyang marinig na may mas magaling sa kanya, mas may alam, o mas tama kaysa sa kanya. Ang masakit dito, unti-unti kang naapektuhan. You start shrinking yourself. Hindi ka na nagsasalita, hindi ka na nag-share ng ideas, kasi alam mong either babaliwalain ka o lalampasan ka. Slowly, you feel small, kahit dati alam mong may halaga ka. At ang pinaka-red flag, kapag pakiramdam na entitled siya sa respeto, pero hindi niya kayang ibigay yun sa iba. Gusto niyang hangaan mo siya, sundin mo siya, intindihin mo siya, pero pag ikaw ang may kailangan, biglang wala siya. This is not healthy confidence. This is ego-driven superiority. At kapag palagi kang nasa paligid ng ganitong tao, tandaan mo to, hindi ka inferior. Sadyang may taong kailangang mas mataas palagi para hindi niya maramdaman kung gaano siya ka-insecure deep inside. Number 3, ayaw tumanggap ng pagkakamali.
Kapag nagkamali siya, hindi mo maririnig ang simpleng, "Sorry, mali ako." Ang maririnig mo ay palusot. Lagi siyang may dahilan. Laging may ibang may kasalanan. Kapag sinubukan mo siyang kausapin ng mahinahon, bigla niyang babaligtarin ang sitwasyon hanggang ikaw na ang magmukhang masama. From, "Sorry nasaktan kita," magiging, "Ang sensitive mo naman." From, "May mali akong ginawa," magiging, "Ikaw ang dahilan kung bakit nangyari yan." Ang mas masakit dito, pinaparamdam niya na kasalanan mo pa kung bakit siya nagkamali. Parang kasalanan mo kung bakit siya nagalit. Kasalanan mo kung bakit siya nagsinungaling. Kasalanan mo kung bakit siya umabot sa ganitong punto. Kahit malinaw sa iyo ang katotohanan, paulit-ulit niyang binabago ang narrative hanggang mapapatanong ka sa sarili mo, "Ako ba talaga ang may mali?" Hindi dahil hindi niya alam na nagkamali siya. Alam niya, pero para sa kanya, ang pag-amin ng mali ay kahinaan. At ang kahinaan sa mundo niya ay hindi pwedeng ipakita. Kaya mas pipiliin niyang sirain ang peace of mind mo kaysa sirain ang pride niya. Mas okay pa sa kanya na ikaw ang ma-confuse, ma-hurt at mag-self-doubt. Basta lang manatiling buo ang ego niya. At kapag humingi man siya ng sorry, mapapansin mo na hindi buo. May kasunod agad na pero. Example, "Sorry kung nasaktan kita, pero..." At ayun na, balik na naman sa sisi sa'yo. Hindi yun accountability. That's manipulation dressed as apology. Ikaw pa rin ang talo. Dahil habang siya ay busy sa pagprotekta ng imahe niya, ikaw naman ay unti-unting nawawala ng tiwala sa sarili mo. Kaya kung paulit-ulit mong nararanasan ito, tandaan mo, hindi ka baliw, hindi ka OA, at hindi ka mali. May mga tao talagang mas mahal ang ego kaysa sa katotohanan. At minsan, kailangan mong piliin ang sarili mo over their pride. Number 4, mahilig silang magmanipula. Kapag mahilig magmanipula ang isang tao, hindi agad yan halata. Hindi siya laging dumadaan sa sigaw, sa mura o tahasang pananakot. Madalas, hindi halata, parang normal lang. Pero unti-unti, napapansin mo na parang lagi kang napupunta sa alanganin habang siya ang laging panalo. Halimbawa, may ginawa siyang mali, pero imbis na aminin, babaliin niya ang kwento. Biglang ikaw na ang masama, ikaw na ang insensitive, ikaw na ang masyadong dramatic. Sasabihin niya, "Kung hindi ka kasi ganito, bla bla bla." Or, "Ginawa ko lang to dahil sa'yo." At doon nagsisimula ang manipulation. Pinapasa niya sa'yo ang responsibilidad ng ugali niya. Mahilig din silang gumamit ng guilt. Ipaparamdam nila na may utang na loob ka sa kanila. "After all I've done for you, bla bla bla. Kung mahal mo talaga ako, dapat ganito ang gawin mo. Dapat maintindihan mo ako." Hindi ito tungkol sa pag-intindi. Ito ay tungkol sa control. Unti-unti kang sumusunod, hindi dahil gusto mo, kundi dahil ayaw mong masabihang masama ka o wala kang puso. May mga pagkakataon din na gagamit sila ng pa-victim mode. Kapag nasaktan ka, biglang sila ang kawawa. Kapag nag-set ka ng boundary, sasabihin nilang ina-abandon mo sila. "So ganito na lang, iiwan mo na ako?" At bago mo pa mamalayan, ikaw na ang humihingi ng sorry, kahit malinaw na sila ang may kasalanan. Ang mas masakit dito, unti-unting nawawala ang tiwala mo sa sarili mo. Napapatanong ka, "Ako ba ang mali? Sensitive lang ba talaga ako?" That's manipulation working. Kapag lagi kang nagdududa sa sarili mo at palaging inuuna ang feelings nila kaysa sa sarili mo, red flag na yan. At tandaan mo to, hindi lahat ng mabait magsalita ay mabuti ang intensyon. May mga taong marunong mag-English, marunong magpaawa, marunong magpakita ng concern. Pero sa likod nun, gusto ka lang nilang kontrolin. Hindi ka nila tinatanong kung okay ka ba. Tinutulak ka nila sa desisyon na pabor sa kanila. Kung palagi kang pagod emotionally, kung pakiramdam mo lagi kang nag-a-adjust habang sila ay steady lang sa gusto nila, hindi ka selfish. Minamanipulate ka lang. At once na ma-realize mo yan, doon nagsisimula ang tunay na clarity. Number 5, may double standards. Ang double standards ay isa sa pinaka-nakakabaliw na ugali ng narcissist, lalo na kapag ikaw ang laging nasa receiving end. Mapapansin mo na may dalawang magkaibang rules sa relasyon, isa para sa kanya at isa para sa'yo. Kapag siya ang nagkamali, may dahilan. Pagod lang ako. Ganito na talaga ako.
Ikaw kasi ang nag-umpisa. Pero kapag ikaw ang gumawa ng parehong bagay, bigla itong nagiging malaking kasalanan. Mali ka agad. Walang paliwanag. Walang consideration. Para bang bawal kang maging tao habang siya pwedeng-pwede. Halimbawa, pwede siyang sumigaw. Pwede siyang manginsulto o manahimik ng ilang araw para parusahan ka. Pero kapag ikaw ang nagtaas ng boses o humingi lang ng space, sasabihin niya na ang toxic mo, ang OA mo, wala kang respeto. Rules for you, not for me. Classic. Sa communication, ganun din. Pwede siyang hindi mag-reply, pwede siyang mang-seen o mawala bigla. Pero kapag ikaw ang na-late lang mag-message, issue na agad. Question na ang loyalty mo. Biglang may interrogation, may doubt, may drama. Ikaw ang kailangang magpaliwanag kahit pareho lang naman ang ginawa ninyo. Sa boundaries, mas ramdam ito. Kapag sinabi mo na ayoko ng ganitong trato, nasasaktan ako, sasabihin niyang sensitive ka, dramatic ka, or you're overreacting. Pero kapag siya ang nasaktan, kahit maliit na bagay lang, kailangan mo agad umintindi. Kailangan mo agad mag-adjust at mag-sorry. Walang balance, walang fairness. At ang pinakamapanganib, unti-unti mong tinatanggap na normal ito. Para kang naglalakad sa eggshells. Iniisip mo muna kung valid ba ang nararamdaman mo, kung karapat-dapat ka bang magreklamo, kung baka ikaw nga ang mali. Samantalang siya, never nagdududa sa sarili niya. Never siyang nag-a-adjust. Never nagsa-self-reflect. That's how double standards break you slowly. Hindi siya laging sigawan o insulto. Minsan tahimik lang, pero paulit-ulit. Araw-araw kang nilulugmok sa ideya na mas mababa ang rules mo kaysa sa kanya. At dapat kang magpasensya palagi. Kung may taong ganyan sa buhay mo, mahalagang itanong mo sa sarili mo, bakit parang ako lang ang kailangang umintindi? Bakit parang ako lang ang kailangang magbago? Dahil sa healthy relationship, pareho ang standards, pareho ang respeto, at pareho ang karapatang magkamali. Number 6, ginagamit ang tao bilang tools. Kapag ginagamit ka ng isang tao bilang tool, hindi ka niya tinitingnan bilang tao, kundi bilang pakinabang. Parang object ka lang sa buhay niya. Andyan ka kapag may kailangan siya, pero kapag ikaw na ang may kailangan, bigla siyang busy, bigla siyang tahimik o nawawala. Sa umpisa, feeling mo special ka. Ang bait niya, ang lambing niya, parang ikaw lang nakakaintindi sa kanya. Pero hindi mo namamalayan, ginagamit ka na pala niya. Kailangan niya ng emotional support at ikaw yun. May problema siya, ikaw ang therapist. Kung may gusto siyang makuha, ikaw ang lalapitan. Pero kapag ikaw na ang pagod, ikaw na ang may pinagdadaanan, wala siyang energy para sa'yo. Ang masakit dito, hindi siya diretso. Hindi niya sasabing, uy, ginagamit kita. Instead, gagamit siya ng sweet words, paawa o drama. Ikaw lang kasi ang mapagkakatiwalaan ko. Ikaw lang ang nandyan para sa akin. At dahil mabuti kang tao, you show up. Again, and again, and again. Hanggang sa mapansin mo na one way na lang ang effort. Kapag may silbi ka, mahalaga ka. Kapag wala, parang invisible ka. Hindi ka niya kinukumusta unless may kailangan siya. Hindi ka niya pinoprotektahan kapag may umaapi sa'yo. Hindi niya ipagtatanggol ang pangalan mo. Kasi sa totoo lang, hindi ka niya tinitingnan bilang equal. Tinitingnan ka niya bilang resource. At ang pinaka-dangerous part, unconsciously, you start proving your worth. Parang kailangan mo pang patunayan na deserve mong pansinin, deserve mong kausapin o mahalin. Doon unti-unting nawawala ang self-worth mo. Kasi kapag tool ka o gamit ka, hindi ka pwedeng mapagod. Hindi ka pwedeng tumanggi. Hindi ka pwedeng magkaroon ng sariling needs. Pero tandaan mo ito, ang taong mahal ka talaga, hindi ka ginagamit. Pinapahalagahan ka. Hindi ka niya lalapitan lang kapag may kailangan. Hindi transactional ang relasyon. Hindi, what can you do for me? Kundi, how are you really? Kung pakiramdam mo, palagi kang drained pagkatapos mo siyang tulungan, kung parang ikaw ang laging nagbibigay at siya ang laging tumatanggap, red flag yun. Hindi ka tool, hindi ka gamit, hindi ka convenience. Tao ka, may limit ka, may halaga ka. At hindi mo kailangang maging useful para maging worthy. Number 7, inggitero o insecure sa tagumpay ng iba.
Isa to sa pinakamadaling mapansin, pero pinakamasakit maranasan, lalo na kung galing sa taong inaasahan mong susuporta sa'yo. Kapag may achievement ka, imbis na genuine na congrats, mapapansin mo na may kasamang lamig, sarcasm o biglang katahimikan. Parang nawalan ka ng ganang makinig. Minsan pa, babanat ng linyang, swerte ka lang naman. Madali lang yan. Sa tono pa lang, ramdam mo na agad na hindi siya masaya para sa'yo. Relatable to, kasi minsan hindi lantaran ng inggit. Hindi siya sisigaw ng naiinggit ako. Instead, lalabas siya sa pag-minimize ng effort mo. Parang lahat ng pinagpaguran mo, biglang ginawang ordinaryo. Parang gusto niyang iparamdam sa'yo na hindi ka special. That's not honesty. That's insecurity talking. May mga pagkakataon din na bigla kang ikukumpara. Kapag umaangat ka, may isisingit na, si ganito nga, mas magaling pa. Mas mabilis pa nga si ano. Ang goal nila, hindi para i-motivate ka, kundi para ibaba ka, pabalik sa level na komportable na siya. Kasi kapag ikaw ang umangat, nasasapawan ng ego niya. Hindi siya komportable dun. Minsan, mas hindi pa halata. Hindi ka niya sisiraan harap-harapan, pero ikikwento ka sa iba na parang may kulang sa'yo. Hina-highlight ang kamalian mo, hindi siya nagpupuko sa mga panalo mo. Behind the scenes, may narrative na binubuo para hindi ka masyadong magmukhang successful. That's passive-aggressive envy. Ang mas masakit, kadalasan mas lumalabas to kapag malapit sa'yo ang tao. Halimbawa, pamilya mo, kaibigan, o partner. Kasi sa loob-loob nila, pakiramdam nila, dapat ako yan. Dapat ako ang mas deserving. So kapag ikaw ang nanalo, parang personal failure nila yon. At kung mapapansin mo, kapag sila ang may achievement, gusto nila ng spotlight. Gusto nila ng validation at palakpakan. Pero kapag ikaw na, tahimik ka lang dapat. Double standard. That imbalance is a huge red flag. Kung napapansin mong lumiliit ang loob mo tuwing nagtatagumpay ka, na parang kailangan mo pang mag-apologize for doing well, stop and reflect. Hindi problema ang success mo. Ang problema ay yung taong hindi kayang maging masaya para sa'yo dahil natatamaan ng insecurity nila. Remember this, real support celebrates you without competition. Hindi mo kailangang padilimin ang ilaw mo para lang maging komportable ang ibang tao. Number 8, pinapalabas na siya ang biktima. Una, maaawa ka pa. Parang ikaw pa ang masama kahit ikaw na nga ang nasaktan. Halimbawa, hinarap mo siya dahil sa ginawa niyang mali. Imbis na humingi ng sorry, bigla niyang ililihis ang usapan. Sasabihin niya, alam mo ba kung gaano ako nahihirapan? O kaya, ikaw kasi ang sensitive mo masyado. Biglang ikaw na ang may kasalanan. Biglang ikaw na ang dahilan kung bakit siya nasasaktan. Ito yung tinatawag na playing the victim. Kahit malinaw na siya ang nanakit, siya pa rin ang kawawa sa kwento niya. At dahil marunong siyang mag-deliver ng emosyon, madalas napapaniwala ka. You start doubting yourself. Mapapaisip ka, ako ba talaga ang mali? Ang mas masakit dito, ginagamit niya ang pagiging biktima para maiwasan ang accountability. Kapag siya ang kawawa, hindi niya kailangang humarap sa responsibilidad. Hindi niya kailangang aminin ang pagkakamali. Kasi sa kwento niya, siya yung nasaktan. Siya yung ape, at siya yung misunderstood. At kung ikaw ay empathetic na tao, doon kanya tinatamaan. Kasi alam niyang marunong kang umintindi. Alam niyang may konsensya ka. Kaya kahit deep inside alam mong may mali, pipiliin mong manahimik para lang wag na siyang masaktan. Hanggang sa mapapansin mo, ikaw na lang ang laging nag-a-adjust. Eventually, magiging pattern na. Tuwing may issue, laging may dahilan kung bakit siya ang biktima. Past trauma, stress, pagod, o kahit anong excuse. Ikaw yung laging kailangang magpatawad. Ikaw yung unti-unting nauubos. If this feels familiar, hindi ka nag-iisa at hindi ka crazy. This is emotional manipulation. Kahit pa mukhang hindi halata at mukhang hindi naman niya sinasadya, hindi normal na sa bawat conflict, iisa lang ang laging kawawa. At hindi rin normal na ikaw ang laging nagdududa sa sarili mo. Mahalagang ma-realize mo kasi awareness is the first step. Kapag alam mo na ang pattern, mas madali mo nang makita kung kailan ka minamanipula at kung kailan mo na kailangang protektahan ang sarili mo. Hindi mo obligasyon na buhatin ang emotional weight ng taong ayaw magbago. Number 9, walang accountability.
Para silang laging perpekto sa kanilang mundo. Parang ang lahat ng mali sa paligid ay laging dahil sa ibang tao, hindi sa kanila. Kapag may nangyayari, imbis na aminin ang pagkakamali o humingi ng sorry, makakakita ka ng excuse, denial, o sadyang ibabalik sa'yo ang kasalanan. It's like you're the one who did something wrong. Minsan, sobra itong nakaka-drain. Imagine mo, nagtatrabaho ka sa project. May mali. Tapos sa halip na siya ang mag-take responsibility, ikaw ang napapahiya o napaparamdam na kasalanan mo. Sa pamilya o relasyon, masakit din ito. Kung nagkamali siya, walang I'm sorry. Walang kahit simpleng my bad. Sa halip, sadyang nagiging biktima siya at ikaw ang parang kontrabida sa kwento niya. Nakaka-frustrate din kasi it's a never-ending cycle. Kahit paulit-ulit mong ipakita ang ebidensya o ipaliwanag ang sitwasyon, laging may twist sa kanilang narrative. Parang puzzle na walang tamang solusyon. Kasi sa kanila, tama lagi sila at mali lagi ang iba. Ang effect nito sa paligid niya, parang emotional roller coaster ka palagi. Maaari kang mainis, malungkot, o mawala ng self-confidence dahil sa constant blame shifting. At ang pinakamalala, dahan-dahan natututo kang i-question ang sarili mo. Kahit alam mo sa puso mo kung ano ang tama. Kaya kapag nakakasalamuha ka ng taong ganito, importante na protektahan mo ang boundaries mo at i-validate ang sarili mo. Hindi mo kailangang patunayan sa kanya na tama ka. Kasi sa mundo niya, you will never be right anyway. Number 10, cold kapag hindi ka useful. Isa sa pinaka-frustrating na behavior ng narcissist ay yung biglaang pagiging cold o distant kapag hindi mo na natutugunan ang gusto o pangangailangan nila. Sa umpisa, baka feeling mo, kausap mo ang pinaka-supportive at charming na tao. Laging may attention sa'yo, parang ikaw ang pinaka-importanting tao sa mundo nila. But the moment na hindi mo na maibigay yung gusto nila, bigla silang nagiging malamig, distant, o minsan parang hindi ka na nila kilala. Parang may invisible switch sa kanila. Useful ka, okay ka. Hindi ka na useful, bye-bye ang warmth. Ganito yung pakiramdam. Excited ka sa isang relasyon o friendship, tapos one day, parang may sudden blackout. Walang explanation, walang apology, at bigla kang iiwan sa emotional cold zone. Madalas, napapalitan ito ng subtle na judgment o passive-aggressive remarks para pahirapan ka palalo. Dahil dito, natural lang na magduda ka sa sarili mo. Madalas, naiisip mo, wait, may nagawa ba akong mali? Bakit biglang ganito ang trato sa akin? And that's exactly what they want. Para laging nasa ilalim ng emotional control nila ang tao. Hindi dahil may mali ka, kundi dahil ganun talaga ang pattern nila. They care about you only as long as you serve a purpose or boost their ego. Sa madaling salita, kapag hindi ka useful, nagiging cold sila. Hindi dahil hindi ka karapat-dapat ng pagmamahal o respeto, kundi dahil nakaprogram silang gawin kang emotional tool, hindi tunay na partner o kaibigan. Number 11, kulang o walang empathy. Isa sa pinakamalakas na senyales na narcissist ang isang tao ay kapag kulang o halos walang empathy. Ibig sabihin, parang hindi niya talaga naiintindihan o iniintindi ang nararamdaman mo. Imagine mo, nagsasabi ka ng problema mo o kailangan mo ng support. Tapos ang sagot niya, parang wala lang. Wala siyang pakialam o minsan binabaliktad pa ang situation para siya ang magmukhang biktima. Parang ang daming tao sa mundo pero ang feelings mo lang hindi niya ma-feel. Kadalasan, kahit obvious na nasasaktan ka, they won't acknowledge it. Mas iniisip niya kung paano siya makaka-benefit sa sitwasyon o paano mapapanatili ang image niya. This is why, kapag with a narcissist ka, palagi ikaw nag-i-emote. Siya naman, chill lang o kahit nga dismissive sa nararamdaman mo. Parang may invisible wall na nagbabawal sa kanya na makakita ng pain mo. Kaya yung tipong nagpapaka-vulnerable ka, tapos pinag-iisipan ka pa niya kung tama ba yung nararamdaman mo, ay classic na. Ito rin ang dahilan kung bakit sa paligid ng narcissist, madalas kang nakakaramdam ng guilt, ng confusion, at minsan, even doubt sa sarili mo. Parang, am I overreacting? Pero sa totoo lang, hindi ka overreacting. Wala lang siya sa mood or kaya niyang intindihin yung feelings mo. Kung palaging ganito ang dynamic, hindi ibig sabihin na may problema ka sa nararamdaman mo. Ang problema, hindi niya kayang makiramay sa'yo. Number 12, mahilig magyabang. Kapag sinabing mahilig magyabang ang isang tao, hindi lang basta simpleng pag-share ng achievements. Ang nangyayari,
halos lahat ng usapan, projects, o kahit simpleng kwento na uuwi sa pagpapakita ng sarili nilang galing o accomplishments. Halimbawa, kapag may kausap siyang nagkwento ng promotion sa trabaho, imbis na makinig, dadalhin niya ang conversation sa kanya. Ah, ganun? Well, I just got this big project too, and I handled it better. Halos laging may me vibe. Hindi lang yun, kadalasan ginagamit nilang pagbibida na ito para makuha ang admiration o respeto ng ibang tao. Kung sa isang party, laging sila ang sentro ng atensyon. Sa meeting, lagi silang nagbabanggit ng achievements. Kahit sa simpleng chat, may tendency silang i-post o i-share ang mga bagay na makakapag-impress sa iba. Nakaka-relate ka ba sa taong ganito? Parang kahit anong sabihin mo, ang ending, siya pa rin ang bida sa kwento. Madalas, kapag nakaramdam sila ng insecurity, pinapalitan nila ito ng pagpapakita ng superior side nila. Kaya kahit nakaka-frustrate minsan, tandaan, hindi dahil kulang ka, kundi dahil sa kailangan nila ng validation. At kung nagtataka ka kung bakit parang hindi mo sila masatisfy, ito ang dahilan. Walang hanggan ang paghahangad nila na humanga ang iba. Kahit anong achievement mo, may paraan silang maipakita na sila rin ay mas magaling o mas deserving. Sa madaling salita, bragging is their way of feeling important. Number 13, nilalabag ang boundaries mo. Imagine mo, sinabi mo sa kanya ng malinaw, huwag mo na akong tawagan pagkatapos ng 9 p.m. O, hindi ako komportable pag pinipilit mo ako sa bagay na hindi ko gusto. But he still ignores it. Sa kanya, para lang ito sa kanya. I mean, rules don't apply to you. Parang sinasabi niya, my needs come first. Kaya dapat i-adjust mo ang sarili mo sa gusto ko. Kadalasan, ang ganitong behavior ay hindi halata, pero consistent. Pwede siyang mag-request ng pabor na alam mong overload ka na. Tapos kapag tinanggihan mo, may hint ng guilt o disappointment sa mukha niya. O kaya, babanggitin niya ang boundaries mo para gawing joke. Oh, come on, don't be so dramatic. Na parang sinasabi niyang mali ang pakiramdam mo. Sa ganitong paraan, unti-unti kang nawawala ng confidence sa sarili mo at mas nagiging flexible ka sa gusto niya kahit hindi mo talaga gusto. Ang tricky pa, ginagawa niya ito sa paraang emotional manipulation. Pinaparamdam niya sa'yo na kung ikaw ay may strong boundaries, ikaw ang problema. Kaya minsan kapag paulit-ulit mong nararanasan ito, hindi mo lang nararamdaman na na-disrespect ka. Naiisip mo pa na baka ikaw lang talaga ang sobra o overreacting. That's exactly how narcissists get control. Ang paglabag sa boundaries mo ay hindi lang simpleng disregard. Ito ay power play. Pinapalitan nito ang iyong sense of self at sinasabi sa iyo na ang nararamdaman mo, ang comfort mo at ang personal space mo ay hindi ganun ka-importante sa kanya. Number 14, kontrolado ka. Isa sa pinaka-frustrating na karanasan sa pakikitungo sa narcissist ay yung pakiramdam na wala kang sariling choice. Parang bawat desisyon mo kailangan dumaan sa kanya o may approval mula sa kanya. Halimbawa, gusto mong pumunta sa isang event o makipagkita sa kaibigan mo, pero may komento siya na hindi halata na parang, sigurado ka pang gusto mo yan? Baka mas okay kung kasama mo ako, di ba? Yan ang mga linyahan nila. Sa umpisa, parang concern lang, pero paulit-ulit, unti-unti kang sumang-ayon sa gusto niya. Slowly, nagiging pattern. Ikaw na ang nagdududa sa sarili mo. At siya ang feeling mo na dapat laging may say sa buhay mo. Narcissists love control kasi nakakatulong ito sa kanila para panatilihin ang power sa relationship. Kapag controlled ka, mas madali nilang manipulahin ang choices mo, ang behavior mo, at kahit ang emotions mo. Kahit yung maliit na bagay tulad ng anong ipapakita mo sa social media o kung anong gusto mong kainin, pwede nilang gawing issue para iparamdam na kailangan mong sumunod sa kanila. Ang epekto? Slowly, you feel trapped. Parang nasa box ka, pero pinapaniwala ka pa na malaya ka. Sa labas, baka ma-feel mo na, wait, parang hindi ko na rin alam kung anong gusto ko talaga. That's exactly what they want. Ikaw ay dependent sa kanila emotionally at mentally. Ang goal nila, ikaw ay kanilang extension, hindi isang independent person. Number 15, uhaw sila sa papuri at validation. Para bang kahit anong sabihin niya, kailangan niya lagi ng, wow, ang galing mo, you're amazing. Kailangan niya ng mga ganyang paghihikayat para maramdaman niyang espesyal siya. Hindi lang simpleng confidence ang hinahanap niya, kundi ang feeling na siya ang sentro ng mundo. At may tao na patuloy na nag-a-admire sa kanya. Yan ang gusto niya.
Kapag hindi mo siya pinupuri o napapansin, makikita mo agad ang frustration o disappointment sa kanya. Maaari siyang maging cold, irritable, o magpakita ng hindi halata na disapproval para matrigger ka. Parang sinasabi niya, bakit hindi mo ko hinahangaan? Hindi mo ba nakikita kung gaano ako galing? Parang yan ang laman ng isip nila. Ang dami sa kanila ang talagang nangangailangan ng constant reinforcement para mapanatili ang ego nila. Ang relatable part dito ay siguro nakita mo na rin sa buhay mo, yung tipong kahit paulit-ulit mong sabihin na okay lang siya o kahit papaano hinahangaan mo siya, parang kulang pa rin. They're always craving more attention, more praise. Kahit simple compliment, hindi sapat. Lahat ng ginagawa nila, kailangang ma-recognize. At kapag hindi, parang may void na hindi nila alam paano punan, kundi sa pamamagitan ng atensyon mula sa iba. It's like they're emotionally hungry, and your words are their food. Kung minsan, nakaka-exhaust na nakakapagod na dahil parang wala kang maisatisfy. Kahit gaano ka pa ka-supportive, hindi talaga sila kontento unless lagi silang nasa spotlight.